Sa matagal na panahon, yan po yung nananamlay na. Itong kumakalat na news na stage 4 na raw, itong bangag na ito. Ano bang katotohanan nito? Panoorin natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, hetong vlog na ito ay magre-react po tayo dito sa trending ngayon, itong video na meron pong nang-hold up sa traffic dyan sa Maynila. Tapos, na-appreciate natin ang bilis action ni Mayor Isko Moreno, okay? Na talagang hinarap niya sa media ang dalawang hold-upper na hindi nakatakas, okay? Mamaya, kasi satisfying yung mga abusado sa ating community tapos mahuhuli. Ayun, magre-react tayo dyan. At heto, ang NBI raw, mamaya ipapakita ko rin ito, ang NBI raw ay tinutuntun na ang mga nasa likod ng fake news tungkol sa kalusugan ni PBBM kasi kumakalat yung fake news patungkol po doon sa stage 4 cancer na raw si PBBM. Yan ang kumakalat na balita. Alamin natin ang katotohanan dyan. Okay, mamaya. Malalaman ninyo yan mamaya. Okay, pero bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? And subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin kasi libre lang po ang mag-subscribe, updated pa kayo sa ating mga balita, okay? Punta tayo dito sa sa nangyaring hold-upan sa isang traffic. Mabuti na lang at si Mayor Isko Moreno ang mayor ng Maynila kasi bilis action. Talagang nahuli kaagad itong mga hold-upper na ito. Ito yung nangyari, ipakita natin. Video mo. Wala ko. Video mo. Wala man lang bumaba, lab. Video mo. Grabe yun. Ano yan? Nakakatakot na talaga. Yan traffic kasi yan eh. Hindi siya yung babae, hindi siya maka-move forward kasi nakaharang yung mga malalaking sasakyan. Tapos siguro, maraming nakakita dyan sa pag-hold up na yan pero natatakot rin na tulungan itong babaeng ito kasi takot rin silang mapahamak sila. 'Di ba? Ganyan na po ngayon sa Maynila. Dahil sa administrasyong Marcos. Si Mayor Isko Moreno, kahit istrikto siya sa kanyang lugar sa Maynila, wala na siya magagawa dito eh. Kasi hawak ang mga pulis ng administrasyon. Kung hindi mo bigyan ng strict instruction ang mga pulis, ayan yung mga mangyayari. Babalik na naman ang mga ganitong bagay. Ayan kawawa yung babae. Tingnan pa natin. Ayan talagang binigay ng babae kasi natatakot na siya kasi sasaksakin siya eh. Video mo. Ayan lahat ng bulsa ay talagang chinek ng mga hold-upper. Wala ko. Ayan. Ay, ala ko. Binigay na yung cellphone at pera. Grabe. Wala nang nagawa yung babae. Kawawa talaga. Ito yung ibig sabihin ni Tatay Digong. Ayaw niya ng ganito. Sa Davao, wala pong ganito. Kasi safe. Yan ang mindset ni Tatay Digong na libreng lumakad ang taong bayan kahit saan sa lugar ng Davao. If ganyan po ang mindset sa administrasyon ni BBM, if ganun po ang standard nila, yan po ay nakakatakot. Ang ipinagmamayabang ni John Vic Rimulya na wala na rong krimen sa pamamalakad nila. Ano ito? Video mo. Wala ko. Ayan nakakatakot kasi may dalang mga balisong eh. Video mo. Wala man lang bumaba, lab. Kawawa. Kawawa talaga. Video mo. Ayan nakadala pa siya ng balisong. Halos sasaksakin niya yung babae. Kawawa. Wala ko. Walang kalaban-laban yung babae kasi may dala-dala siyang balisong. Ay, ala ko. Grabe. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito panoorin naman natin na itong pangalawang video na ito na na-recover na nila yung dalawang hold-upper. Nakuha na nila at inilabas sa media. So good job dito kay Isko Moreno. Ito. Ipapakita natin. Ito. Panoorin natin. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundaya ka pa ng saksak? Kilala mo itong dalawan to? Yan yung nakita mo. Narinig ko po yung boses nila kanina. Sino po yun? So kino-confirm ngayon ng babae na yung dalawang mga tao na yan, yung mga dalawang kino-confirm niya na yan sila. Hindi man niya medyo naklaro yung mukha, pero at least nung narinig niya ang mga boses, umiyak siya kasi yun raw, yung boses talaga, naalala niya na itong dalawa talaga ang nang hold up sa kanya.
Sila yun. Anong mga nakuha sa'yo? Yung cellphone ko, tapos yung pera hindi ko makakambayad ng bills. Asan yung pera? Asan? Dodong. Ikaw, yung pangalan mo? Moises. Ikaw, Marlon. Ayan, no, nakakagalit talaga yan. No? Kung si Tatay Digong pa ito, sinuntok na siguro ito. Nakanin yung pera. Pati yung cellphone. Grabe. Ayun, ayun, ayun. Buha ka ng ina nyo. Buti na lang si Isko Moreno yung mayor. Puro yung cellphone, ha? Dito na sa operatiba natin, kinuha yung mga ating sa Ba't sino si Dudong? Ha? Tang ina mo. Sinungaling kami lahat ngayon? Ha? Siya ba yung nasa video? So wala ka doon? Hindi ka niya kasama? O, anong ginasabi mong siya talagang tumira? Putang ina nyo, sasaksakin nyo pa yung babae eh. Grabe yung mataong to. Yan ang Marcos legacy. Ang dami ng mga ganito. Panginig kayo ng laman eh. Alam nyo ba bakit tumataas ngayon ang krimen? Dahil sa crisis. Irarason na naman yan ng mga tingnan nyo mga katawan, hindi marunong magtrabaho, di ba? Kasi itong mga taong ito, ayuda lang ang inaabangan. Yung mga malalaking katawan, hindi lang marunong magtrabaho. Nandyan pa kayo sa Manila, ang daming trabaho dyan. Tapos mangho-hold up lang sila. Di ba? Ganyan kasi ang Marcos legacy eh. Dahil yan sa ayuda ng abuso na itong mga taong ito eh. Ayaw namang magtrabaho ng matino. Higi lang ang alam. Ano si Dudong? Doon nyo piniprenda lahat ng ninanakaw nyo. Ay magandang tanghali po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko, at ang mga minamahal kong lolo't lola. Ay sana po nasa mabuti kayong kalalagayan. Ay kami po ay may update sa inyo sapagkat may isa pong concerned citizen na nakuha na ng video. For so long, tahimik po yung Arten, no? Simula nung naupo tayo, talaga pong pinangako natin yan sa tao na pagtitinuin natin yung Arten Avenue na yan o Boulevard. No? Sa matagal na panahon, yan po yung nananamlay na sa mga krimen nangyayari. Ngunit kaninang madaling araw, meron pong isang insidente at ipinagpapasalamat ko sa malakas na loob ng isang netizen na nabidyohan. Pakita nyo nga yung video, yung insidente. Nabidyohan, ayan po. Binibiktima ho itong isang babae nitong dalawang gago na ito. Muntik pa saksakin. Biri mo, pera lang ang lakad eh. Kawawa yung babae. Doon sa sa netizen na nag-post, maraming salamat sa iyo. At dahil po diyan nandito po yung biktima na si Patricia Lopez, yung nakita niyo nakasakay sa motor kanina. Trumang-truma pa hanggang ngayon. Nangyari po yung insidente kaninang madaling araw, alas 3 sa madaling araw. Hindi ko naman maintindihan sa mga to. Kala yata nito mga to, joke kami. Sinabi ng anyway, Miss Lopez, you're from Nabotas. Saan ka papunta? Moriones, sa Tondo. Ito po, yung biktima, hanggang ngayon, trumang-truma po talaga ito. Pagpasensya mo na. Meron pa rin mga malalakas ang loob na tulongges na gusto subukin ng Maynila. But I am happy that you are safe. More than anything else. Yung pera na mawawala, gamit mawawala. Ang importante sa akin, ligtas ka. Now, bilang tugon sa pang-aabuso, pambibiktima kay Patricia Lopez, gusto po namin i-update kayo. Ayan, pasok mo yung dalawa na yan. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundaya ka pa ng saksak? Kilala mo itong dalawang to? Yan yung nakita mo? Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Sila yun. Anong mga nakuha sa'yo? Yung cellphone ko po, tapos yung pera hindi ko makakambayad ng bills. Asan yung pera? Asan? Dodong. Ikaw, yung pangalan mo? Moises. Ikaw, Marlon. Nakanin yung pera. Pati cellphone.
Ayun, ayun. Huwag ka ng ina nyo. Kunin yung cellphone ha. Dito na sa operatiba natin, kinuha yung mga water sa Ba't sino si Dudong? Ha? Tangina mo. Sinungaling kami lahat ngayon? Ha? Siya ba yung nasa video? So wala ka doon? Hindi ka niya kasama? O, anong ginasabi mong siya talagang tumira? Putang ina nyo, sasaksakin nyo pa yung babae eh. Walang hiya talaga. Panginig kayo ng laman eh. Ano si Dudong? Doon nyo piniprenda lahat ng ninanakaw nyo? Na-medical na ito mga to. Positive check dito sa Anyway, muli, kami humihingi ng pasensya sa iyo na nangyari sa iyo yan dito sa Maynila. And I hope this today we brought you justice. Huwag mong patatawarin itong mga to ha. Papailan ng complaint to. Huwag mong, hindi na to ano. Opo, sana po. Marami pang bibiktima yung katulad May trauma nito. po ito. Ha? May trauma sa akin. I know, I can feel it. Ha? Pero para matagumpay kami mapapayapang Maynila, ang mga complainant dapat hindi umatras. Yes. Ha? Yes. Huwag mong patatawarin itong mga to. Marami pang bibiktima ito. I hope we brought you justice today. Thank you so much. Maraming salamat Station 1 at Don Bosco PCP. Ito yung mga pulis natin, operatiba natin. In less than a few hours, na-resolve itong kasong to. Again, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga netizen. Tapos itong mga klaseng tao na ito, no? Kinakampihan pa ng mga dilawan. No, ito yung mga kinakampihan nilang mga dilawan eh. Human rights. Sus, nakakainit ng ulo. For being vigilant in participating also in our fight against Sana yung mga dilawan ng mga government officials, maranasan nila itong mga ganitong style. Hindi kasi nila nararanasan ng mga taong bayan eh. criminalities in the city of Manila. Kayo'y malalakas ang loob na videoan itong mga tolongges na to, mga kriminal na to, at napapadali para sa amin ang gampanan ng aming tungkulin dahil sa inyo. Huwag po kayong mag-aalala lagi. Itatago namin lagi ang pangalan ninyo. Kayo po proteksyonan namin sa mga bagay na ibinibigay nyo sa aming impormasyon. For the meantime, to the people of Manila, rest assured, pagamat tayo nasa gitna ng krisis, katulad na nasabi ko na kaninang umaga, ay habang kinakarap natin ang krisis sa lungsod, sa bansa at sa mundo, hindi po pwedeng mawala yung mga dapat gawin at responsibilidad ng pamahalang lokal sa kanyang mamamayan upang makapagbigay ng kapanatagan sa pamumuhay, paninirahan, pagdako, panaog sa lungsod ng Maynila ng anumang tao at sino mang tao. Ito po ang inyong lingkod. Sana po'y nakapagbigay kami ng some level of assurance that justice will be served always. At kami po'y hindi perpektong gobyerno. Itong mga lokong ito, maaaring makalalagpas sila panandalian. Maaaring hindi namin sila maagapan. Pero we'll make sure, matter of time, madala sila at mahuli. Pipilitin namin mapagtagumpayan na makapagbigay ng hustisya sa bawat biktima Ang lakas talaga ng loob nila. Hindi man lang nagtakip ng mukha while they are doing the krimen. o bibiktimahin. Hindi naman. Sa tingin ko, ilang beses na nilang nagawa ito eh. Kasi, confident talaga. Walang halong kaba. Sa mga tolongges, o ito, ilang oras lang, huli na. Huwag niyong subukin. Magbagong buhay na kayo. Lalo ngayon, hirap ang buhay ng tao. Tingnan niyo nangyayari sa mga biktima ninyo. Sa ating mga kababayan, hanggang dito lang po muna. Mag-iingat po kayo. Manatag kayo. May gobyerno sa Maynila. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Ayan so palakpakan kay Mayor Isko Moreno. Naalala ko pa nung panahon ni Tatay Digong ayaw ni Tatay Digong na mga ganito no? So wala talaga.
itong mga insidenteng ito po ay idadahilan na naman nila yan dahil sa gutom, hirap sa buhay, and at the end of the day, walang ibang pagbibintangan yan, gobyerno. Di ba? Kasi, tataas talaga yung krimen kapag ang gobyerno natin walang ginagawang matino. Na umaasa lang yun sa ayuda eh. Hindi kagaya ng ginawa ni VP Sara na magnegosyo taday. Yan, di ba? Tinuturuan ang taong bayan paano magnegosyo. Hindi kagaya ngayon sa Administrasyong Marcos, tinuturuan nila ang taong bayan na maging tamad. Ayuda ng ayuda. Sa panahon na wala ng ayuda, ayan, gagawa ng krimen ang mga putang ina. Kakaloka. So ito, panoorin din natin. NBI, no? Itong kumakalat na fake news na stage 4 na raw. Itong bangag na ito. Ano bang katotohanan nito? Panoorin natin. Politika lang ang nakikita ang motibo ng NBI sa pagpapakalat ng balitang may sakit umano ang Pangulo. Ayon din sa ahensya, tinutugis na nila ang fake news peddlers. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basihan ang mga ito, kasabay ng apilang huwag magpabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang tinukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa posisyon ng ating po Pangulo. We are conducting the investigation already and if necessary yung mga charges should be filed also po. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang Ka Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Sinundan naman ito ng pagreklamo kay Jack Argota, isa rin social media personality sa parehong asunto na may dagdag pang unlawful publication. Tiniyak naman ni Matibag na dadaan sa due process ang panibagong investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sa akin dito, no, comment ko dito, pwede namang palipasin lang nila yan. Kung hindi totoo, bakit affected? Yun lang aking tanong, ha? Kung hindi totoo, manahimik kayo, di ba? Hayaan ninyo na itong mga nagpapakalat ng fake news ay mapahiya sila sa sarili nilang post. Bakit kailangan nyo pang kasuhan, di ba? Alam nyo naman ang social media, ganyan talaga eh. Marami talagang fake news yan eh. Kayo nga mismo, nagpa-fake news nga kayo eh. Ang sa akin ba, talagang inuuna pa ninyo talaga yung tutugisin ninyo, tinutuntunan ninyo kung sino yung nagpi-fake news. Lahat naman siguro ng kulay, DDS, loyalista, dilawan, itong mga makakaliwa, itong mga lahat naman siguro gumagawa ng fake news. Di ba? Kung kayo yung mag-fake news, okay lang. Pero kung kalaban na ninyo ang mag-fake news, kaso ka agad. Imbestigahan ka agad. Ang hirap kasi sa inyo, kayong mga administrasyon, kung may fake news na mga ganito, na stage 4 cancer na raw si BBM, ganon, ganyan, magpalabas kayo kaagad ng statement. Ito, buhay pa, nakakalakad pa. Videohan nyo kaagad si BBM para yung fake news, mapatay ka agad. Wala na, di ba? Ang hirap sa inyo, kumakalat yung fake news, yung Easter Sunday, hindi nagpapakita, mas lalong gumulo. No, dapat pag dating sa fake news na stage 4 cancer, ipakita nyo kaagad ang medical records, ipakita nyo na naglalakad pa yung tao, di ba? Para tapos na kaagad. Ang hirap sa inyo dami nyo pang drama. Ito, dito na tayo sa last na. Narito ang Balitang Pinoy TV.